pinalabas ni General Macapas na para pasinungalingan na ako ang mastermind at ang dalawang kapatid ko ang aking kasapwat na mayroon akong dalawang kapatid na makakatulong dito sa kaso ng meeting sa Bungiro. Nagpresenta kaagad yan, ma'am, si General Macapas. Na-approve naman yung travel ni General Macapas. Pinatakas ko na yan doon sa mga pinaglagyan ni Mr. Atong Ang dahil pinapapatay na nga sila doon. Gusto kong kausapin yung mga kapatid ko, ayaw niya ipakausap sa akin. Kinuha niya yung mga cellphone ng kapatid ko. Nagtaka naman ako dahil iba ang usapan namin doon sa ginawa niya. Paano kung may gustong magsabi ng totoo pero hindi siya pinayagan? Paano kung may ebidensya na sana pero kinuha at posibleng sinadyang itago? Ito ang nangyari sa magkapatid na Patidongan, mga testigo raw sa isang malaking kaso. Bakit isang general ang kusang kumuha sa kanila at bakit niya agad kinuha ang cellphone ng magkapatid? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ayon kay alias Totoy, kapatid ng Patidongan Brothers, gusto lang sana niyang makausap ang mga kapatid niya pero hindi raw siya pinayagan. At hindi lang iyon ang masakit dahil pati cellphone ng mga kapatid niya ay kinuha. Para sa kanya, mahalaga ang cellphone na iyon dahil posible raw na nandoon ang mga ebidensyang kayang magpakulong sa utak ng krimen. Kung iniisip nating dapat ay protektado ang mga testigo, bakit ganito ang nangyari? Bakit sila agad kinumpiskahan ng cellphone? Bakit parang may gustong itago? Lumabas sa ilang ulat ang pangalan ni Police General Romeo Macapas. Siya raw ang kumuha sa magkapatid, pero ang tanong ng marami, bakit siya? Hindi raw kasi siya bahagi ng orihinal na plano. Ayon sa impormasyon, may usapan na noon pa na ang NBI ang kukuha sa magkapatid. May koordinasyon na kasama ang DOJ, pati na si Secretary Remulla. May tiwala ang magkapatid sa NBI kaya sila pumayag na umuwi mula sa Cambodia. Pero habang ayos na sana ang lahat, biglang may pumasok. Tahimik lang, pero matindi ang naging galaw. Si General Macapas daw ang nagsabing siya na ang kukuha. Wala raw utos at wala rin daw formal na direktiba. Siya na lang mismo ang nagpresenta. Dahil sa tiwala, pumayag ang magkapatid. Ang iniisip nila, baka nga mas mabilis kapag si General ang gumalaw. Pero habang lumalalim ang nangyayari, doon na nila na-realize na may kakaiba. Sa halip na matulungan, parang pinatahimik pa raw sila. Hindi sila trinato bilang testigo. Para na silang inaresto. At ang cellphone nila agad kinuha. Wala man lang malinaw na dahilan kung bakit. Kung may mahalagang ebidensya sa cellphone, tulad ng mensahe, tawag o recording, malaking tanong ito. Bakit agad kinuha at kanino ito napunta? Sa mga ganitong kaso, napakahalaga ng cellphone dahil ito ang madalas na may hawak ng katotohanan. Kung ito ay nawala, posibleng may ebidensya na hindi na natin makikita. Kaya ngayon, maraming tao ang nagtatanong, totoo bang gusto lang tumulong ng general o may iba pang dahilan sa likod ng kanyang kilos? May mga tao nga bang ayaw lumabas ang totoo at kung oo, sino ang mga ito? Habang umaasa si Dondon na magiging maayos ang pagbalik nila sa Pilipinas, bigla siyang nabigla. Iba ang sumalubong sa kanila. Iba rin ang naging kilos ng mga taong dapat sana'y tutulong. Hindi ito ang pinangako sa kanila at lalong hindi ito ang inaasahan nila mula sa isang dating mataas na opisyal ng pulisya na inaakala nilang mapagkakatiwalaan. Habang nasa biyahe pa lang pabalik mula Cambodia, kinuha na raw agad ang cellphone ng magkapatid. Sa panahong ito, hindi na basta gadget ang cellphone, para na itong vault ng buong buhay mo. Lalo na sa mga testigong may alam sa isang malaking kaso, andun ang mga mensahe, recordings, larawan, pangalan ng mga kausap, screenshots, at kung ano-ano pa. Lahat ng pwedeng magpatunay sa mga bagay na pilit tinatago. May impormasyon tayong nakuha na nagsasabing posibleng andun sa cellphone ang mga text message mula sa ilang malalaking pangalan. May mga negosyanteng mayaman, ilang kilalang politiko, at mga matataas na opisyal ng pulisya na di umano'y konektado sa pagkawala ng mga sabungero. Meron pang nagsasabing may ugnayan daw ito kay Atong Ang, isang pangalan na ilang beses nang nadawit sa issue.
Ayon sa mga komento ng ilang netizen, malaki ang posibilidad na binuksan na ni General Macapas ang cellphone habang nasa biyahe pa lang. May ilan pang nagsasabing baka kinuha na raw ang memory card at sinira ito. Madali lang daw tanggalin yon, kaya posibleng ginawa na ito para hindi na umabot ang ebidensya sa korte. Kung wala ng pruweba, wala na ring laban. Kaya para sa iba, isa raw itong paraan para masiguro na wala ng katotohanang lalabas. Sa ngayon, wala pang matibay na ebidensya na magpapatunay sa mga alegasyong ito. Pero hindi rin maiiwasang magduda ang publiko. Sa halip na ipagtanggol ang mga testigo, bakit parang pinapatahimik pa ang mga ito? At ang mas masakit pa, hindi lang sila basta pinatahimik kundi pinahiya pa raw sila. Lumabas sa isang pahayag ni General Macapas na para daw sa kanya, wala namang malinaw na sabi si Totoy na ang kanyang kapatid ay gumagamit ng alias. Parang gusto niyang palabasin na si Dondon ay isang taong naghahanap lang ng atensyon o gusto lang sumikat bilang whistleblower. Pero ayon kay Totoy, malinaw niya itong sinabi noong umpisa pa lang ng pag-uusap nila. Kaya para sa kanya, nakakapagtaka kung bakit si General pa mismo ang tumawag sa kanya para sabihing siya ang kukuha sa mga kapatid, tapos sa dulo sisiraan lang pala sila. Hindi rin pinalampas ni Julie ang mga paratang. Lumabas kasi ang usap-usapan na siya raw ang utak ng lahat ng ito. Pero tanong niya, paano siya magiging mastermind kung hindi naman siya may-ari ng sabungan? Si Dondon mismo ang nagsabi, tauhan lang sila ni Atong. Wala raw silang kakayahang gumawa ng ganong kalaking plano, lalo na't hindi raw sapat ang pera nila para magbayad ng milyones sa ilang pulis at magsagawa ng kung ano-anong operasyon na nauugnay sa pagkawala ng mga sabonghero. Dahil sa lahat ng nangyari, maraming nagtatanong na kung ganito na agad ang galaw ng mga nasa matataas na posisyon, paano pa magkakaroon ng lakas ng loob ang ibang testigo na lumantad? Isipin mo, hindi lang ito tungkol sa cellphone na kinuha. Hindi lang ito tungkol sa kung sinong opisyal ang sumalubong sa magkapatid. Ang mas malalim na usapin dito ay kung paano sinisira ng kapangyarihan ang proseso ng paghahanap ng katotohanan. Kapag ang mga taong dapat sana'y tagapagtanggol ng hustisya ay sila pang nagiging dahilan ng pagdududa, paano pa tayo makakaasa? May mga nagsasabing hindi na raw ito simpleng kaso ng pagkawala. Unti-unti, lumalabas na ito na lang ay parang organisadong galaw para pagtakpan ang katotohanan. Hindi lang basta patahimikin ang mga testigo, kundi burahin na rin ang mga ebidensyang pwedeng magsiwalat ng buong operasyon. Sa mga post ng netizens online, may mga nagsasabing baka raw gumagalaw na ang pera ni Atong. Hindi na daw bago ito sa kanila. Ang tanong na ngayon ng marami ay hindi na lang kung sino ang may sala, kundi sino ang tumatanggap, sino ang pinatahimik at sino ang binayaran. Kung totoo ngang may mga tinapala ng pera para manahimik, mas malala pa pala ito sa inaakala ng publiko. Kasi hindi lang basta takot ang gumagalaw dito, kundi salapi. Salaping kayang patahimikin ang mga bibig, salaping kayang itago ang totoo, salaping kayang baguhin ang takbo ng investigasyon. Kaya ang nangyayari ngayon, parang nililihis ang kaso. Imbes na gumaan ang loob ng mga pamilya ng nawawalang sabonghero, lalo pa silang nababahala. Ang ilang opisyal na dapat sana'y nagpapaliwanag ngayon ay tahimik lang. Ang mga press release bitin, parang may gustong takpan, may gustong kontrolin at may gustong patahimikin. Pero sa kabila nito, nananatiling mahalaga ang naging papel ng pag-uwi ng magkapatid. Kasi kahit papaano, nabigyan ng pag-asa ang mga pamilya na baka may marinig pa silang sagot, lalo na kung totoo nga ang sinasabi ng tatlong magkakapatid. Ayon sa mga taong malapit sa kanila, wala silang kakayahang gumawa ng gulo o mag-imbento ng kwento. Isa lang daw silang pamilya na gustong lumaban para sa katotohanan. Kung totoo nga ang hawak nilang impormasyon, baka sila na nga ang tanging susi para managot ang mga taong handang pumatay para lamang sa pansariling interes. Pero bumabalik tayo sa isang napaka-importanting tanong, ano kaya ang nangyari sa cellphone? Totoo kaya ang hinala ng netizens na habang nasa biyahe pa lang ay sinilip na ni General ang laman ng cellphone? O baka raw mas malala pa na tinanggal ang memory card at sinira ito? Kung ganito ang nangyari, hindi lang simpleng ebidensya ang nawala. Isang buong kwento ang posibleng nabura.
kwento ng mga taong nawala, kwento ng mga pamilya na naghihintay pa rin ng hustisya. Kaya ngayon, nasa kamay natin ang pagtutok at pagbabantay dahil kung wala tayong gagawin, kung hindi tayo magtatanong, baka tuluyan ng mabura ang boses ng mga nawala at ang mga naiwan mananatili sa dilim. Sa dami ng nangyari, hindi na natin alam kung sino pa ba talaga ang dapat pagkatiwalaan. Pulis ba? Gobyerno ba? O baka lahat na lang ay may tinatago? Kung ang simpleng pag-uwi ng mga testigo ay nauwi sa takot at pangamba, paano pa ang iba na gustong magsalita? Dapat ay nabibigyan sila ng proteksyon, hindi ng panggigipit. Sa ganitong kwento, hindi lang basta cellphone ang nawala kundi pati na rin ang tiwala ng tao sa hustisya. Ikaw, anong masasabi mo sa nangyaring ito? Naniniwala ka bang may gustong itago? O may mas malalim pa talagang dahilan kung bakit sila pinatahimik? Ibahagi mo lang ang iyong opinyon sa ibaba. Babasahin natin yan. At huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.